Naku po, China, galit na galit mga tol. At pilit nilang itinatanggi mga tol yung sleeper cells na nahuli ng NBI. So PBBM gumanti na, Chino takot China bistado. Mga tol, itong videong panonoorin natin ay mula kay Pinoy News TV. So meron daw nahuli ang NBI na mga Chinese sleeper cells mga tol. Ibig sabihin nun yung mga tauhan yan na namamalagi, tahimik lang, mga espiya na magiging active lang, kaya tinawag na sleeper, magiging active lang yan kapag naka-receive na ng orders. Pero habang wala pang orders, namumuhay muna sila habang ng simpleng mamamayan, yan, nakikihalubilo sa mga tao. Ganun lang yan, tahimik. No? Walang ginagawa, walang kinikilos. Kikilos lang yung mga yan kapag naka-receive na sila ng order, mga tol, no? Ng command mula sa mga taong nagsugo sa kanila, mga tol. So eto na nga, no, galit na galit mga tol ang China at tinatanggi nila yan. Kaso, ano nga ba ang nakita ng NBI? At eto ang ating panonoorin at bibigyan ng reaction video natin mga tol. Mula rito sa ating Pinoy News TV. So wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Galit na galit ang China dahil sa bistadong sleeper cells nila. Nakakakutsero, oh my goodness. Ayan na nga, nabisto kasi kaya galit na galit. Yan ang sinabi ng kanina. Yan ang sinabi ng Chinese Embassy. Chinese Embassy kanina sa isang balita nitong Manila Times. So, papakita ko sa inyo. Galit na galit eh. China denies sleeper cells in Manila. Sabi, tingnan natin kung anong dahilan nila, kung anong excuses nila. Ayan, okay, ito. The Chinese Embassy in Manila belied allegations that China is maintaining sleeper cells and conducting infiltration and intervention activities in the Philippines. Alam nyo mga kutsero, bakit sila nagsalita ng ganito? Kasi nitong October 17, ito yung balita, may naaresto ang NBI. Oy! Ano yung naaresto? 6 na Chinese tenants sa Uy. Valle Verde Village. Wala namang problema kung Chinese tenants sila doon. Kaso nga lang, nahulihan ng armas. Yun lang. Yung armas nila may label, People's Republic of China. Pero mo yung armas, may label na People's Republic of China. Meaning, mga kapatid, ay hindi kanila, no? Merong nagmamay-ari, kumbaga parang inano lang sa kanila, in-issue. Alam niyo yun? So, isang grupo yan na mga Chinese tenant daw na huli ng NBI. Sabi nga dito ni Coach Jarrett ay wala namang problema kung Chinese tenant. Kaso nga lang, nahulihan daw ng armas, mga tol. At doon sa armas ay may naka-label na People's Republic of China. So ngayon, ang duda ng NBI dito is mga sleeper cells nga daw. So na-explain ko na kanina kung ano ibig sabihin doon. Isang grupo yan na namamalagi lang dito at kikilos lang yan o magiging espiya lang yan kapag naka-receive na ng order. Sa ngayon, nakikihalubilo lang muna yan dito sa atin mga tol. Kaso nga nahuli ng NBI. So nagagalit ngayon ng China mga tol at itinatanggi nila yan. Ikaw, ano sa tingin mo? Pati yung bala nila may label, People's Republic of China. Pati bala. Paano ka hindi magdududa na may sleeper cells dito sa ating bansa? Sa mga hindi po alam kung ano yung sleeper cells, simple lang po yan. Yan po ay grupo ng mga, in this case, Chinese, but it can be any group. Pwedeng terrorist group, pwedeng, nagkaroon tayo ng sleeper cells dati sa Mindanao nung panahon ni Digong bago magmarawi. Bago magmarawi siege. Yun, may mga sleeper cells ng doon, ISIS sa Marawi. Sleeper cells, ito yung grupo ng mga call them mercenaries siguro. Kaso nga lang to, sundalo ng China Tapos, nagsasama-sama lang sa isang lugar at nag-iintay sila ng order. Nag-iintay sila ng pagbaba ng order galing sa kanilang principal. May it be a terrorist group or in this case, a government. Tapos, pag bumaba na yung order at sinabi na, game. Atakihin nyo na. Ayun, aatake na sila. Yun po ang sleeper cells. May nahuli na 6 na Chinese sa Valle Verde Village nitong October 17. Ang nangyari, ito. Okay?
the Chinese tenants disclaimed ownership of high-powered weapons kasi may nakuhang weapons marked with from People's Republic of China and ammunition in their residence, claiming that these items belong to their security personnel. Oh. Security personnel? Naglolokohan ba tayo dito? Security personnel daw. Maglolokohan pa ba Tapos merong tayo? markup from People's Republic of China. Nakapagpasok kayo ng baril sa Pilipinas? Dumaan kaya sa customs to? Dumaan Oo to nga, sa no? customs. I sincerely doubt na dumaan to sa customs. Malamang sa malamang na smuggle to. Malamang This yan. is smuggled. I doubt na manggagaling to sa customs. The same source revealed that among the items found in the house were badges designating roles such as blasting team, recon team, support team, assault team, machine gun team, and sniper team. Yan na nga. May team-team pa sila. May mga team pa. So nahuli nga. Ayan. Tapos may lumabas na balita. Itong balita na to sinabi ni Alunan. Ayun nga, no? Tapos no October 24, ayun nga, nag-post si Rafael Alunan, dating secretary ni Tabaco ni Fidel Ramos. Ayan. On October 16, the NBI raided the house in Valle Verde in Pasig. Arrested and detained were 6 Chinese nationals and their 2 Filipino security personnel. Taken from them were high-powered firearms and ammunition marked with from People's Republic of China. Tapos mga badges nga, no? The discovery indicates China's malevolent intentions by prepositioning clandestine forces for future action. Nako, biruin mo, no? Iba na yung nagiging mga tol, kilos. No? Parang, alam mo yung nagtatanim sila ng iba't ibang mga grupo. Baka hindi lang ito yun, no? Mayroon pang iba. Mga tol, di natin alam. Nagtatanim sila ng ganyan. Tapos isang bagsak ng order, hindi mo naiintay na may lumusob kasi doon na sa loob eh. Alam mo yun, nandoon na sa loob eh. Kumbaga sasabog na lang eh. Isang i-detonate lang eh. Think, sabog na agad mga tol eh. 'Di ba? Mahirap yung gano'n mga tol. Nandirito na no, nandirito na yung mga kalaban. Grabe. Dito po ngayon nagkaroon ng conspiracy theory na baka merong sleeper cells dito sa Pilipinas. Ngayon mga kutsero, kung totoo po yan, hindi po ako magtataka. Actually, feeling ko nga meron na nakaposition sa ating national grid. Bakit? Diyos ko, lahat na nagtatrabaho dun sa ating national grid of the Philippines, majority sa kanila ay mga Chinese. So pag sinabi ng China na, i-shutdown na yung national grid ng Pilipinas, wala. Kasi state-owned yan eh. Yung kumpanya na nag-invest dyan na 40% dyan sa ating national grid ay state-owned energy company ng China. Tapos karamihan na executives nila puro Chinese. But anyway, Nako. ngayon, ito na nga. The question racing through my mind, sabi ni Rafael Aluna, is how many more communities are harboring sleeper cells within striking distance from our centers of gravity around the country? Sino kaya ang mga nakatira malapit sa Malacanang, malapit sa Senado, malapit sa Kongreso, sa Supreme Court, sa ating mga kapitolyo, sa headquarters ng Armed Forces, PMP, Coast Guard, EDCA sites, etc., etc. Saan kaya sila nakaposisyon? Yun. Nung kumalat itong Facebook post na ito, which is, 60-40. 60% possible, 40% hindi possible. Pero, Tama. alam nyo na, mga kutsero, ang China ba, do you think, walang strategy for espionage? Meron yan. Aning yan eh. May mga spy activities yan. So, malamang sa malamang, meron na talagang sleeper cell sa Pilipinas. Alam nga nila kung kailan tayo magre-resupply ng ng BRT Sierra Madre eh. Biruin mo yun. Pag may resupply mission, alam nila kung kailan. Nakakaposisyon sila ng mga barko. Alam na nila yan. Meron talaga. So ito na nga, kumalat nga itong Facebook post na to ni Rafael Alunan III on October 24. Kaya ngayon, galit na galit ang China. Galit na galit ang Chinese Communist Party. Ang komunistang China. At ipinadaan nila yan sa kanilang Chinese Embassy sa Manila. Ngayon ito sabi. We strongly oppose and condemn
such baseless allegations and malicious spreading of disinformation. Ay, kayo nga, nagpapakalat kayo ng disinformation sa Pilipinas. Sabagay. Ano yung disinformation nyo? Na kayo ang merong historical rights dyan sa West Philippine Sea. Pinapakalat nyo, tigas ng mukha nyo. Anyway, tuloy natin. The embassy was reacting to reports that the National Bureau of Investigation recently arrested several Chinese in Pasig City and seized some firearms and ammunition. The report fueled suspicion that China has prepositioned its forces in the Philippines. Hindi humalayo sa katotohanan yan, mga kotsero. Ito ang sabi ng Chinese Embassy. We have taken note of the relevant reports and details of the case. The Chinese Embassy is working with the Philippine law enforcement authorities to investigate the said case to jointly combat transnational criminal activities. We have also noted that the NBI officer working on the case pointed out that there's no truth that this is part of the plan of the Chinese to create a destabilization plot in the country. Sige nga, sabihin nyo nga yung pangalan. Sino yung officer na yan? Sige nga. Alam niyo mga alam niyo mga Chinese na to? Maski kung babasahin niyo yung nila, yung Chinese state newspaper si Global Times. Mahilig sila sa ganyan. Mahilig sila sa ganyan yung mga anonymous source or for this report is coming from a highly placed military ganyan-ganyan who requested anonymity. Ang hilig sa ganyan. My goodness. Anyway, it lamented the dissemination by some officials of such highly irresponsible remarks, dramatizing and hyping up maritime differences. Kayo yun? Vilifying the performance of normal duties and exchanges of Chinese institution and personnel. Wait. So, wait lang. Are you admitting that they are members of a Chinese institution? Tinatanggap nyo ba na sila ay personnel ng Chinese government? Nadudulas eh. Yun yung sinabi nila eh. Vilifying the performance of normal duties and exchanges of Chinese institutions and personnel. Working visa ba sila? O tourist? Pero sana ko sinabi vilifying Chinese, the Chinese race, etc., whatever. So may qualifier. Yung qualifier is institution. Tapos sa Valle Verde pa nakatira, no? Mga sosyal, mga tol. No, sa Valle Verde nakatira. Kaso na napagdududahan nga dahil nga doon sa mga nakuhang armas, pero mo may label, pati bala may labeled, mga tol. In personnel. So tinatanggap nyo ba na they are in fact members of the Chinese government? Ayo ha. Tapos kami yung fake news. And even inciting racial hatred and sowing xenophobic statements, sentiments. Alam nyo, ito lang masasabi ko dyan. Huwag kayo magpa-victim. Gusto nyo victim card? Piprintan ko kayo ng victim card. Gusto nyo? Biktima daw sila kasi ginagalit daw ang mga tao laban sa kanila. Nako. Hindi. Nagagalit ang tao ng kusa sa inyo. Dahil sa kung ano-anong kalokohan pinaggagawa nyo sa aming Philippine Coast Guard, sa aming Philippine Navy, at kung ano-ano pa ang kalokohan yan. Tama eh. Diba? Ano yung sinasabi nilang yung ginagawa daw ng Pilipinas, ginagalit ang mga tao? Sila nga ang gumagawa ng ikagagalit ng mga Pilipino sa kanila, di ba? Hindi Pilipinas ang gumagawa ng dahilan para magalit ang taong bayan sa China. Ang mga Pilipino sa China, sila mismo gumagawa. Pero mo, kinukuha nila yung mga teritoryo natin, di ba? Sa tingin mo ba matutuwa sa kanila ang ang mga Pilipino? Hinaharang nila yung mga PCG, yung resupply mission hinaharang nila, pinapalayas nila yung mga mangingisda. Matutuwa ba mga Pilipino niyan sa ginagawa nila? So ano mga pinagsasasabi nito mga to? Pabiktima nga daw pabiktima eh. Sa aming resources dyan sa West Philippine Sea, yung inyong pambubuli, yung inyong pangwawalang hiya, yan, dyan nagagalit ang mga Pilipino sa inyo. Tama. Yung kanyang pagiging doble cara. Kaya kayo sinasabihan ni Senator JB, lumayas na kayo sa Pilipinas. Alright mga kapatid, alam nyo, lagi naman nating sinasabi, hindi galit ang mga Pilipino sa incheck sa Chinese. Diba? Lagi naman natin sinasabi yan eh.
mga tol. In fact, sinusuportahan pa nga ng mga Pilipino kahit yung mga ano, kahit yung mga kumakastigo sa kanila, sinusuportahan pa rin yung mga produkto nila. Ang sarap kayang kumain sa mga Chinese restaurant, mga tol. Ang sarap kaya kumain sa Chowking, 'di ba? Ang sarap kayang, mamili, 'di ba, sa mga produkto nila sa Shopee, sa Lazada, mga gano'ng mga bagay, mga tol, sa TikTok. 'Yan, TikTok napakabenta sa Pinoy niyan, incheck may-ari niyan, mga tol, 'di ba? Kasi mga tol, hindi naman talaga natin sila galit, 'di ba? Ang ayaw lang natin yung ginagawa ng kanilang gobyerno na pagkamkam dito sa, West Philippine Sea, sa ano natin, teritoryo natin. Kaya yung mga sinasabi nila ginagalit niyo lang ang mga Pilipino para magalit sa China, hindi. Sila ang gumagawa nun sa sarili nila, 'di ba? Ano, papalakpakan pa sila ng mga Pilipino kapagka hinahabol nila yung PCG? Papalakpakan pa sila ng mga Pilipino, 'di ba? Sasabihin pa na sa kanila ng mga Pilipino, "Hanep yan idol, ang galing niyo, pinapalayas niyo yung mga mangingisdang Pinoy. Ayos yan idol, sinisira niyo yung mga bahura namin." Gano'n ba 'yon? At ikaw, ano masasabi mo, mga tol? Sa tingin mo, totoo kaya etong, sleeper cells na nahuli ng NBI? Sa tingin mo, mga tol, ito ba'y may katotohanan? Tulad nga ng sabi rito ni Coach Jarrett, 60% possible, 40% hindi. Pero ikaw, bakit sila may mga armas na gano'n, mga tol, at may label pa na People's Republic of China? Alright, so comment ka na lang sa baba, pag-usapan natin yan. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.